My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I am no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden on to the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Kakawalang hiya po ng mga yan. Hindi nyo nga binabalita yung panggagahasa ng Marcos Jr. administration sa kabanating mga Pilipino. Nakuha nyo pang humingi ng tulong, pinansyal o material. Ang dami hong pera ng Pilipinas na patunayan na natin, nakita natin. Nakasalansang lang po sa mesa Hindi ho kaaya-ayang balita sapagkat pinatay ang pagdinig sa Blue Ribbon. Naging malinaw ang pahayag ng Presidente ng Senado na indefinite po yung pagkansela o pagsuspindi sa hearing ng Blue Ribbon. Mga kababayan, harap-harapan na po tayong winawalang hiya. Sirang-sira na po ang institusyon. Kaya natin sinabing pinatay, pagka ang hearing po ay sinabing indefinitely suspended, indefinite nga po yun, walang katiyakan. Napansin ho ninyo, nung nabanggit na, yung pangalan na ayaw ni hindi man mabanggit ng mga senador, yung mga pangalan na ayaw man banggitin ng mga kongresista, except of course for a few, like Senator Dante Marcoleta, na paulit-ulit binabanggit ang pangalan ng taong ito. Nung nabanggit na, yung pangalang Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Hindi po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon last week. Bakit? Very damaging na po yung naging direktang pahayag, testimonya at sinumpaang salaysay, whether doon sa isa pang sablay na notary public na binawi bigla yung pirma, napasumpaan naman po nung Orly Gutesa, yung Orly Gutesa, ni Master Sergeant Orly Gutesa, nagkakandara pa na po ang mga aliado ng Malacanang, yung mga tuta at payaso ng Malacanang sa Senado, kung paano pigilan ang pagdinig sa Blue Ribbon. Napag-usapan na rin natin sa live. Maging vigilant po kayo, hindi po kaya ito ng 1, 5, 3 tao, kahit 1,000, 10,000 tao. Kailangan po ito collective effort ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat tayo pumayag na indefinitely suspended ang Blue Ribbon hearing. Last week, pinapalamig nila ang issue, pilit pinapatay para makalimutan nung binanggit na yung tila patron nila na hindi humabanggit-banggit ang pangalan. Nung binanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez kung saan nagde-deliver ng mali-maletang pera, ang grupo ng security group ni dating Congressman Saldi, ako bukol ko, di ba? Natakot na po sila ron dahil nasa tarangkahan na po.
ng Malacanang. Sana ho ay si kagaya nila Teresa Lorenzo, yung nasa Kuwait, si I Like Pilipinas from Dubai, sana ho ay ma-share din ninyo ito nang sa ganoon ay higit na lumawak ang pagpapalaganap natin ng mga makabuluhang impormasyon sapagkat lahat po tayo, lahat, walang exception, lahat po tayo ay taxpayers. At ang pinaglalaroan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay taxpayers money. Lahat tayo taxpayers. Just in case you do not know, dahil meron po talaga na akala nila ay yung matuturing ka lang na taxpayer kapag kayo may trabaho, nagfa-file ka ng inyong income tax return, meron kang withholding tax. Hindi ho. Lahat po tayo, mapa-vendor ng fishball, mapa-negosyanteng malaki, mapa-makatamtaman ang katayuan mo at estado sa buhay, lahat po tayo ay taxpayer. Bakit? The moment na meron po kayong binili, kahit ano, sigarilyo, nagpakarga ng gasolina, namalengke, nagbayad ng kuryente, nagbayad ng tubig, kumukonsumo ng internet at meron kayong connectivity, lahat po yan ay may kalakip na buwis. The moment that you are a consumer and you consume something, whether it be goods or services or food, yung mga paglabas-labas po sa mall, pagkain sa labas, taxpayer po kayo. Meron pong kaakibat na buwis yan. Lahat po tayo ay taxpayers. Kaya lahat po tayo dapat ay kasali sa usaping ito. Balik po tayo sa ating topic ngayong gabi. No? Tuta at payaso sa Senado. Wala na pong independence. Wala na po yung sistema ng check and balance. Wala na po. Kaya nga hindi ba lagi ko sinasabi, huwag naman nilang mamasamain kung paulit-ulit po sapagkat tayo nagiging tinig lamang ng mamamayang Pilipino. Dito na po tayo lahat nagsusumbong sa ating mga magigiting na miyembro ng mga military and uniformed personnel. Siguro po, honorable women and men of the armed forces of the Philippines and other uniformed personnels. Mga ma'am, mga sir, kanino pa ho kami magsusumbong? Nakita naman ninyo, kanina lamang, an hour ago, nag-anunsyo si Senador Tito Soto, yung Pangulo ng Senado, pinatay ang pagdinig ng Blue Ribbon. Kanino pa ho magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Tutat payaso na ho ang Senado Ilan na lang ang lumalaban dyan At ngayon nagdesisyon, papatayin yung pinatay na ho yung pagdinig, suspended indefinitely. Pinag-uusapan ho natin yan dito sa ating programa na antabayanan po ninyo, let us all be vigilant. Please mag-ingay ho kayo sa lahat ng social media platforms sa community ninyo. Ngayong araw ng ito, Sabado, mag-sakto ho, baka naghahapunan na iba, baka iba nag-early dinner o mag-dinner pa lamang o late dinner. Whether you are with your family, your friends, your neighbors, your business associates, o yung inyo pong kung anumang grupo, kagaya po ng Tau Gamma Phi. Happy anniversary sa inyo mga tol, yung mga miyembro ng Tau Gamma Phi na nag-celebrate po ng kanilang anibersaryo ngayong araw, October 4. Happy anniversary sa inyo. At ganun din yung mga kabahagi ng TOL, yung Triskelion Order of Law. Ito po yung mga brad naman po ng mga Tau Gamma Phi na nasa law school o dili kaya iba ay naging abogado na ho. So maligayang anibersaryo po sa inyo at pagpatuloy ninyo yung inyong pagbibigay ng community service. Napakarami niyan mga miyembro niyan. At payapat po tayo, wag na tayo mag-engage dun sa nakagisna nung araw na away dito, away doon, fraternity war. Wala po yun. Community service na po tayo. At sana ang gawin po ninyong dagdag o modification bukod sa pagbibigay ninyo ng kung ano-anong physical services, medical, dental mission, yung legal advice, legal aid, sana ho magkaroon din kayo ng pagmumulat sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga brad at sis, sa mga mahalagang usaping panlipunan. Pagkagaya po kung paano tayo winawalang hiya ng mga tuta at payaso sa Senado. Labis-labis na po ito, sobra na po ito.
Harap-harapang pangwawalang hiya na po ito sa ating mga Pilipino. Masyado na po tayong ginagawang mangmang. Hindi po tayo mangmang, hindi po tayo tanga, hindi po tayo mga bobo. Maari yung mga tutat payaso na nariyan sa Senado, sila yung ganun. Pero hindi po ang mamamayang Pilipino. Kailangan po tayo magkaisa. We have to push back dahil sobra-sobra na po ito eh. Imagine ninyo, hindi na nila maawat eh. Nandito na po tayo. Ito na yung inaabangan ng mamamayang Pilipino. Yung affidavit po ni dating Yusek Robert Bernardo. Pinangalanan ni former Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Saludo uli sa iyo at sa iyong tropa, Sergeant Gutesa. Pinangalanan si Martin Romualdez na sila'y nag-deliver ng maletang pera. Kakahalaga ng 45-48 million per maleta. Hindi lamang isang beses, maraming ulit. Usually 3 times a week. Imaginein po niyo kung gaano karaming pera yon. Segue ko lang po. Kailangan po rito kolektibong pagkakaisa na ng mga Pilipino. Hindi po pwedeng may kulay ang paglaban sa korupsyon dahil yung pangwawalang hiya po ng Marcos Jr. administration sa Pilipino, wala pong kulay, wala pong relihiyon. Ang tingin sa ating lahat, napakaliit. Ang tingin sa ating lahat ay mga basahan o masahol pa sa basahan. Ganon po tayo yinuyurakan. Kanya, let's do our own little share and effort. Meron lang po talagang mga taong, hindi lang po sa Senado to, napakaraming tutat payaso na nagpapagamit sa Malacanang, sa Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, lumindol lang 6.9. Magnitude 6.9. Tinamaan ang ating mga kaibigan at kababayan sa Cebu. Kulang na kulang sa tubig. Ito po yung mga ilang mainstream media. Magpapalabas po ng kanilang video clip, kalunos-lunos yung itsura ng ating mga kababayan, meron pong malungkot na background music. Tapos ang sasabihin, sana ho ay mag-donate kayo, ipasok nyo ang donasyon ninyo sa ganito, tutulong po tayo. Apakawalang hiya po ng mga yan. Hindi nyo nga binabalita yung panggagahasa ng Marcos Jr. administration sa kaban nating mga Pilipino. Nakuha nyo pang humingi ng tulong, pinansyal o material. Ang dami hong pera ng Pilipinas na patunayan na natin, nakita natin. Nakasalansang lang po sa mesa eh. Diyan sa First Engineering District or First District Engineering Office ng Bulacan, nakasalangsang po yung pera eh. Pinagpaparti-partihan lang ho eh. Nung Yusek Robert Bernardo, nung Henry Alcantara, nung Bryce Hernandez, kung kani-kanino pinapadalaan, pati yung Congresswoman dating Mitch Cayon, nababanggit. Pinagpaparti-partihan eh. Tapos ngayong may kalamidad, pagsasamantalahan pa tayo ng mga mainstream media, wag na po tayong magpatumpik-tumpik, wag po kayong magpagamit. Kung gusto nilang mag-donate, total may mga nagpa-ads naman sa kanila, may mga commercial naman sila, di ilabas nila yung kanilang kita. Bakit kukunin sa ordinaryong manggagawa? Si Manong Grab driver, yung Manong fishbowl, si ate na nagtutulak ng nilagang mais, bakit ihingin sa atin ng tulong? Hindi po tayo madamot, pero nakita natin ang daming pera ng Pilipinas. Ninanakaw lang ng mga tiwaling politiko. Kaya itong mainstream na ito, wag po kayo mag-donate. Kung gusto po niyong tumulong, diretsyo ninyo doon sa mga nasa lanta. Wag niyo pong idadaan diyan sa mga hunyangong mainstream media. Ulitin ko ho, wag kayong papadala. Ang ginagawa nila para kayong binibigyan ng isa na namang drama anthology. Meron pong mga video clip na kawawa, yung ating mga kawawa talaga, yung nasa lanta ng lindol at ng bagyo. Kawawa talaga. But there is no point na paulit-ulit mong ipalabas, tapos meron kang malungkot na background music, tapos sasabihin mo, sana ho'y magtulong kayo, magbigay kayo ng donasyon ninyo, ang kakapal na mukha ninyo. Ang kakapal na mukha ninyo. Tapos hindi nyo ibabalita yung pagnanakaw ng Marcos Jr. administration. Tapos lalapit kayo sa mga ordinaryong tao, kuba na ho kami kakatrabaho. Hihingan nyo pa? Mga kababayan, wala pong masamang tumulong. I suggest, if you have friends in Cebu,
doon nyo po idaan ng diretsyo. It doesn't have to be big. Kaunting tulong, nakakabili ng tubig, toiletries, makakain, ready-to-eat meal. Diretsyo nyo po doon. Huwag nyo pong idadaan sa mainstream media. Pasensya na ho kayo, tapatang usapan dahil ginagago na po tayo. Sila po ay kabahagi ng aparato, ng pagnanako na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi ho sila nagbabalita eh. Hindi nga nila mabanggit yung mga pangalan eh, ng mga personalidad. Hindi ho ba? Hindi nila mabanggit. Kaya wag po tayong magpagamit. If you want to help, yes. Ganun po naman talaga mga Pilipino matutulungin. Ganun po talaga mga Kristiyano. Ganun po naman talaga mababait na tao. At galing po tayo sa lahing mababait at mararangal, ang lahing Pilipino. Tumulong po kayo by all means, pero idiretsyo nyo na lang po